Hello guys, may tuturo ko sa iyo about sa mga logo, yung auto proportion ng logo. So, if in case meron kayong mga logo na hindi naman circle, so ito yung gagawin niyo po. So, in case gawa lang ako ng logo ha. Ito lang, isa sample ko lang ito. Wait lang, i-rasterize ko muna ito ha. Meron ako ditong meron ako ditong Victor Magic. So ito ay gamitin ko para ma-rasterize ko, ma-vectorize ko itong logo. So yan, save natin as SVG. Yan. So ngayon, eto na. Kunin muna natin yung puti. Tapos ilagay natin siya dito. So ito ay hindi completely circle, pero nais natin gawin is ma-maintain yung kung anong hitsura niya. So first, ganito gawin natin. Gawa tayo ng proportional square. Yan, proportional square. Yan. Kulayan natin si square ng puti. Yan, puti. So after natin makulayan, yan. So ito ay perfect square. So ipasok natin si logo natin dito. Yan, i-convert natin to smart object. Yan, pagkatapos i-rasterize natin. So upon rasterize natin, ganito gawin natin. So select natin yung background, tapos yan, meron pa rin to mga nasa bilog, kasi hindi ito siya makakuha pag click mo ng ng marquee tool, magic wand. Tapos pag ganito, gawa ka ng mask. Yan, alt tapos mask. Yan. So lagyan natin ng design C, yan, stroke para makita. So ngayon naka-mask na siya. Ang mangyayari nito, nandyan pa rin si perfect circle. So pwede natin siyang palitin into 3 inches. Yan. So makikita natin 3 inches siya. So ngayon sa square, di ba, meron siyang meron naka-square din. Tatanggalin natin siya by using marquee tool. Ito yung mga pag-mask natin kanina, mga naiiwan na mga naiiwan na residue. Kunin natin. Yan. Kahit nakuha natin yung mga residue, automatic square pa rin yung masking natin. So ngayon lagyan natin ang layer din ng logo. Yan. So ngayon, ilagay ko na lang siya siguro dito. Dito na lang, madali makita. So itong dalawa namang logo is round. So walang problema na dito lang sa dapat ilagay siya sa proportional square pero naka-mask. Ngayon start na natin si auto sizer.
Yan. So, yan, upper jersey, TIFF para makita, baka naka-layer kasi sa TIFF. Makikita natin kung anong hitsura niya. Kung totoo bang na proportion siya o hindi siya nag deform yung logo natin. Kung anong hitsura niya, ganun pa rin. Yan. Delete ko muna ito. Ito yung pandemo ko na ano, mga files. Yan, si auto sizing. Yan, auto sizing. Tapos save ko muna siguro. Hindi pa ko na-save. Naka-save na pala. Ay, hindi pa naka-save. Yan. Yan, start ko na. So, check natin kung ano, kung ma-deform ba yung not so circular logo natin. Ma-maintain ba yung proportion niya. Ito isang trick. Isang trick ko na kung paano kung may mga logo tayo na hindi siya perfectly circle, ilagay ko siya sa proportional square na yes, proportional na square. Tingnan mo, hindi siya nag-form or na ano man lang sa iba-ibang size na ano, natural pa rin yung ano natin, yung logo natin. Tingnan nyo, na-maintain pa rin niya. Yun, napakabilis ng ano, auto sizer natin po. So malapit na tumatapos. Wait lang natin. Yan, kita mo bilang na-move siya kasi XL na to eh. So malaki-laki na. Ito 3XL. Yan, ang laki na talaga. Pero hindi pa rin nasira, hindi pa rin na-deform yung mga logo natin. Yan. So natapos tayo within 1 minute and 40 seconds. Yan. So check nyo. Visually makikita mo naman, di ba? So check natin yung mga ano. Ito 3XL tapos si 4XL, mga malalaki. We are from medium pala. Yung template natin ay sa medium. Yan, matagal na mag-open. Okay. So napakalaki na nito guys, no? 4XL. So 4XL is 5336. So kita nyo naman yung logo. Hindi na i-form kasi yung sukat niya, yung square nito na nasa labas is yun ang proportion, pinaproportion niya, kaya hindi nasisira yung loob niya o yung ano niya nasa loob. Again, ito rin yung logo natin as usual, mga logo natin hindi na deform, naturally proportion. Yan. So yan lang ho yung kung paano nyo i-proportion using my auto sizer itong mga logo natin na hindi circle. So thank you and more power.